Ang Huda at Samaria ay napapabayaan sa pagpapanatili ng rule of law sa nakalipas na 40 taon. Kapag walang pangunahing batas tungkol sa pagmamay-ari ng lupa at bawat alitan ay kung sino ang mas matibay, sabihin na natin kung sino ang mas pisikal at mas marahas ang siyang nakakakuha ng kontrol sa teritoryo, nagbubukas ito ng isang buong mundo ng insentibo para gumamit ng karahasan. Ang solusyon ay ang organisahin ito at ilipat mula sa militar sa Juda at Samaria patungo sa aktwal na pagpapatupad ng pulisya. Hindi ko pinag-uusapan ang pagdedeklara ng soberanya. Wala akong pakialam sa mismong deklarasyon. Ang tinutukoy ko ay ang aktwal na pagsasagawa ng soberanya, pagtugon sa mga suliraning sibil gamit ang mga sibil na pamamaraan. Mula sa banta ng malawakang parusa ng Europa sa Israel dahil sa mga plano ng konstruksyon hanggang sa labanan sa kusera at isang miyembro ng Knesset na walang kinabukasang politikal. Ginagawang mainit ang mga balita habang winawasak niya ang isang Palestinong monumento na nagpaparangal sa terorismo. Ang totoong issue sa Judea at Samaria ay mas malaki kaysa sa iyong alam. Narito ngayon si Amiad Cohen para talakayin ito. Ako si Ilana Mizrahi Diamant at ito ang Basic Law. Amiad, welcome back sa ating programa. Salamat Raj sa muling pag-imbita sa akin. Lubos ang aking kasiyahan, boss. Sige, tungkol sa iyong thesis, dumiretso na tayo. Medyo mapanghamon ito. Sa madaling salita, sinasabi mo na ang isyu ng krimen ng mga Hudyo na may kinalaman sa nasyonalismo o anumang paggamit ng nasyonalismo ay palusot lamang sa mas malawak na problema ng ganap na kawalan ng rule of law sa Judea at Samaria. Pakiusap, ipaliwanag mo. Wow, diretsahan yon. Ang Judea at Samaria mula pa noong 1967 at sa totoo lang, mas maaga pa noong 1948 nang illegal na sinakop ng mga Jordaniano ang Judea at Samaria at kinuha ang kontrol dito. Nagkaroon ng kakulangan sa pamamayani ng batas dahil ito ay nasa labas ng organisasyon ng Jordan at hindi nila ito lubusang pinamunuan. At nang mabawi ito ng Israel noong 1967, natakot kami na talagang ipinatutupad na nila ang batas ng Israel sa Judea at Samaria. Kaya ang nangyari ay nagkaroon ng teritoryo na walang tunay na sentral na pamahalaan. Napakahalaga ng sentral na pamahalaan para ayusin ang mga alitang sibil at ipagtanggol ang pribadong ari-arian. Nang umabot tayo sa dekada 90. At ang kasunduan sa pagitan ng autoridad ng Palestina ay naglagay pa ng isa pang hadlang sa pagkakaroon ng tunay na pamamayani ng batas. Dahil kung saan kontrolado ng autoridad ng Palestina ang Area A ng 100% at may ilang uri ng sibilyang autoridad sa Area B, ang Area C ay parang nasa alanganin. Dahil sa ngayon, ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Israel. Ngunit sa hinaharap, inaasahan na balang araw ay mapupunta ito sa kanila kung makakamit nila ang huling yugto ng mga kasunduan sa Oslo. Dapat ay teritoryong Palestino ito. Ang insentibo ng Israel ay lubusang pabayaan ang lugar na iyon. At ang interes ng mga Palestino ay magsimulang pumasok sa loob ng lugar na iyon upang lumikha ng mga realidad sa lupa at makontrol ang Area C kahit walang negosasyon. Ibig sabihin, ang internasyonal illegal na konstruksyon na alam mo, 10,000 libo, kung hindi man, sa tingin ko ay halos 100. Isa iyon sa 10,000 mga bahay, agrikultura iyon, marami pang ibang bagay na ginawa nila, kabilang ang pagsira sa mga pook arkeolohiko doon. Marami silang ginawa para pahinain ang autoridad ng Israel doon. At hindi pinairal ng Israel ang autoridad nito sa Area C ayon sa mga kasunduan sa Oslo. Bukod pa ron, may isa pang ganap na makaibang problema sa Judea at Samaria, kung saan sa bawat modernong bansa na malinaw naman ay isang makabagong paraan ng pagmamay-ari ng ari-arian, lalo na ng lupa. Sa bawat modernong estado, mayroon kang GIS na isang digital na mapa ng heograpiya ngayon na makikikita mo ng eksakto kung saan nakaayos ang bawat lugar at kung sino ang nagmamay-ari nito at may malinaw na pagmamay-ari ng lupa. Ang Judea at Samaria ngayon, dahil walang may lakas ng loob na ipatupad talagang maayos na kaayusang pinaghaharian ng batas, lalo na sa pinag-aagawang lupa sa pagitan ng dalawang bansa, kasama ang buong mundong sangkot dito. Kaya meron tayong 4 na antas na mga istruktura at batas tungkol sa pagmamayari ng lupa. Mula sa Imperyong Ottoman, sa mga Briton, sa mga Jordanian, hanggang sa mga Israeli, 4 na magkaibang pananaw at istruktura ng pagmamayari ng lupa. Para lang bigyan kayo ng halimbawa, ang mga Ottoman ay may Kushan at Malia. Ang Kushan ay isang uri ng tunay na rehistrasyon ng pagmamayari ng lupa. Nakasulat ito at nasa Istanbul na yon. Ang mga Kushan at wala silang eksaktong mga punto ng lupa na pagmamayari, kundi ito ay isang kwento mula sa puno hanggang sa bundok, hanggang sa ilog, hanggang sa
at hindi mo maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. At sa Malia, mas malala pa. Mapa ng kayamanan, oo. Parang mapa ng kayamanan. Talagang parang mga mapa ng kayamanan. Mas malala pa sa Malia. Hindi ito pagmamay-ari. Resibo lang ito mula sa pamahalaang Ottoman na nagbabayad ka ng buwis para sa isang bagay. Pwedeng 20 acre o 1,500 acre. Walang nakakaalam. At ang argumento na dala nila ay 20 acre. Oo, nagsinungaling kami sa mga autoridad na 20 acre para mas mababa ang buwis. Pero sa totoo lang, 150 ito. Walang organisadong estruktura ng lupa. Dumating ang mga Briton na may ibang estruktura kung saan ang mga munisipal na bayan ang nag-aayos ng pagmamay-ari ng lupa. At pagkatapos, pumunta ka sa mga Jordanian na nagsimulang mag-ayos ng pagmamay-ari ng lupa sa mas makabagong paraan. Pero 30% lang ng teritoryo ang kanilang nagawa. At dumating naman ang mga Israeli at ito ay naging ibang-iba na namang lugar. Kaya ang apat na magkaibang estruktura ng pagmamay-ari ng lupa ay nagdudulot ng lubos na kaguluhan sa lugar ng Judea at Samaria. At ang ahensiyang namamahala sa lahat ng ito ngayon ay ang KOGA. Ang ilan dito ay Kogat. Ang ilan ay nasa ilalim ng Palestinian Authority. At karamihan dito ay walang namamahala. Lahat ay iniiwasan ng sitwasyon at hindi ito tinutugunan ng seryoso dahil natatakot silang magkaroon ng epekto sa politika sa harap ng buong mundo. Ngayon, ang mga Europeo dito at nabanggit mo sila kanina ay sinusubukang lumika ng mga aktual na realidad sa lupa kahit pa may mga legal na kautusan. Nagdatayo sila ng mga ilegal na istruktura sa mga lugar na ayon sa kasunduan sa Oslo na tinanggap nila bilang legal na istruktura ay ilegal para sa kanila na magtayo doon. At sa totoo lang, teritoryo iyon ng Israel. Tama. Tinatangkang nilang lumika ng mga aktual na realidad sa lupa para pilitin ang Israel na umabot sa susunod na yugto ng mga kasunduan sa Oslo. Ganun din ang ginagawa ng Israel sa kabilang banda at nagtatayo ng tinatawag nating mga ranch, ang mga havot sa paligid ng Judea at Samaria para subukang mabawi ang kontrol sa Area C. Pero dahil walang tunay na may-ari ng mga lugar na ito, puro pisikal na alitan lang ito sa pagitan ng dalawang panig, ang mga Palestino at mga Israeli. Ngayon, kung saan walang pamamayani ng batas, at ito ang pangunahing argumento. Kapag walang malinaw na tuntuning legal tungkol sa pagmamayari ng lupa, at bawat alitan ay kung sino ang mas malakas. Sabihin na natin kung sino ang mas handang gumamit ng dahas at mas marahas ang siyang nakakakuha ng kontrol sa teritoryo, nagbubukas ito ng isang buong mundo ng mga insentibo para gumamit ng karahasan. At iyan ang pamunahing problema ng Judea at Samaria, ang kahinaan ng pamahalaang Israeli na ipatupad ang batas, karamihan sa Area C, dahil ang mga Palestino ang nagpapatupad nito at ang kanilang takot na magkaroon ng alitan sa mga Palestino sa Judea at Samaria, ang kanilang ayaw na ipatupad ang batas ay nadudulot ng mas maraming karahasan sa Judea at Samaria. Kaya gusto kong talakayin ito ng mas malalim pa, pero bago tayo lumayo masyado, alam kong may ilang makikinig dito na magsasabing, sige, oo, pero paano nito talaga na ipapaliwanag ang nangyari sa kusada? Paano nga ba nito talaga na ipapaliwanag ang katotohanan na nitong nakaraang linggo? Nagkaroon tayo ng ganito. Talagang nakakabaliw na insidente. Kung saan ang isang MK ay pumasok sa, hindi ko alam kung area A o B yun, sa ilalim ng bantay militar at nagsimulang gamitan ng maso ang isang monumento ng terorismo ng mga Palestino. At kahit paano, sa pagsira ng monumento ng terorismo na yon, nagawa niyang masira hindi lang ang sarili niyang tsansa sa politika, kundi pati ang kanyang partido at ang Estado ng Israel. Mas matindi pa kaysa sa anumang ginawa niya doon. Ay kung magmukhang, pumupunta lang tayo sa ganitong antas ng sistematikong pagsusuri at prinsipyo na madalas nating ginagawa sa palabas na ito at isinasantabi ang mga talagang mainit na issue. Paano sila konektado? Kaya talagang konektado ito at medyo simple lang. Ang legal na bahagi ay isang oportunidad para sa mga taong may pambansang pagkakakilanlan at insentibo mula sa magkabilang panig na makakilos. Kung malinaw ang pamamayani ng batas at ang pagmamay-ari, hindi mahalaga kung ano ang gusto mo at anong dahilan ang ibibigay mo. Pagnanakaw pa rin yon at hindi mo tinutugunan. Pero sa pagkakataong ito, sa tanong tungkol kay Kutsa, may bahay na itinayo ng iligal sa Area C. Iligal ang bahay na yon. Ngayon, walang nagpapatupad ng batas sa iligal na bahay na yon. Kapag ang gobyerno at ang mga tagapagpatupad ng batas, ang mga taong responsabale sa pagpapatupad ng batas ay hindi ipinapatupad ang batas, ang mga karaniwang tao ang magpapatupad ng batas. Sa Amerika, malinaw ito. Tinutulungan ka ng pulisya na protektahan ang iyong pribadong ari-arian. Ngayon, mayroon bang pambansang pribadong ari-arian? At kapag hindi ipinapatupad ng gobyerno ang pagmamay-ari ng gobyerno ng pambansang estado, sinong gagawa niyan? Diyan pumapasok ang paraan ng pag-iisip ng maraming settler. Pumapasok sila na may idealistikong pananaw at sinasabi, kami ang lalaban para sa pambansang layunin dahil ang bansa ay natatakot at mahina para aktwal na isakatuparan niyon. Ngayon, mali para sa kanila na gawin yon. Iniisip nila na nasa panahon pa rin tayo bago ang 48
na may lihim na kilusan. Gusto ko lang maging malinaw kasi ang palabas na ito ay orihinal na magiging tungkol sa pagdaan ko sa mga numero ng tinatawag na phenomenon ng karahasan ng mga settler o phenomenon ng krimen ng mga nasyonalista ng Hudyo. At ang pinag-uusapan natin dito ay mas mababa pa sa 1% ng mga taong talagang nakatira sa Judea at Samaria, kasama ka na ron. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang maraming tao, ang tinutukoy natin ay tila ilang daang tao lang na may pangunahing grupo na wala pang 100 tao na nasa pagitan ng edad ng mga 12 hanggang 28 sa karamihan ng kaso. Okay? Na mga tumigil sa tradisyonal na edukasyon at buhay sa tahanan at doon na nila binuo ang kanilang ideological at iba pang uri ng pamumuhay. Gusto kong balikan ang punto mo pero maraming bagay na Kaya talagang napaka-importante. Oo. Yan ang karahasan. Sumasang-ayon talaga ako sa iyo tungkol sa karahasan. Limitado lang ang bilang ng mga tao. Pero sa pagtatanggol ng pambansang teritoryo, mas marami sila. At ginagawa nila yan ngayon, karamihan kasama ang IDF. Pagkatapos ng Oktubre, 7 ang IDF. Pero ayon sa batas, Ibig mong sabihin, ito ay legal na aktibidad. Muli, ang definisyon ng legal ay komplikado. Suportado sila ng gobyerno. Ito ba ay ayon sa bawat batas ng Israeli sa Judea at Samaria? Komplikado. Hindi rin eksakto na ang militar ang naglalagay ng mga outpost na ito ayon sa bawat definisyon. Ngayon, kudos kay Avi Blut, ang commander ng Central Command ng Israel. Naintindihan niya mas komplikado ang labanan kaysa ipatupad lang ang isang abstraktong istruktura ng batas sa isang lugar ng tunggalian na pinabayaan natin ng 30-40 taon. Mulay, komplikado ito. Hindi ko sinasabing may malinaw na sagot. Isantabi muna natin ang karahasan, sinusubukan kong ipaliwanag kung ano ang nagpapahintulot na mangyari talaga ang karahasan. Siyam na porsyento ng mga tao ay hindi marahas. Sila ay tunay na idealistikong mga tao na sinusubukang lumaban sa isang labanang hindi kayang gawin ng gobyerno dahil masyado itong mahina. Sa kabilang banda, ang solusyon ko naman ay ang solusyon ni James Q. Ang solusyon ni Wilson, ang broken windows na solusyon, ay nagsasabi na, pakinggan ninyo, ang problema ay ang linaw ng pamamayani ng batas, ang kalinawan ng pagmamayari ng lupa. At kung ang mga tagapagpatupad ng batas ay hindi nagpapatupad ng batas, kahit ang mga normal na tao ay lalabag dito. Base ito sa artikulo, ang artikulo ni James Q. Wilson mula 82 kung saan naglagay siya ng kotse na pinabayaan sa isang mayamang komunidad. At kapag ito ay pinabayaan, kahit ang mga normal na tao, mayayamang tao, normal na tao, inabuso ang kotse at sinira ito. Iyan ang nangyayari kapag walang paghahari ng batas. Nagaganap ang mga ganitong bagay. Ang Judea at Samaria ay napapabayaan sa pagtatanggol sa paghahari ng batas sa nakaraang 40 taon. Ginawa ng mga Palestino ang gusto nila at sinakop ng ilegal ang mahigit 50% ng Area C. Nagtanim sila ng mga puno sa teritoryong hindi naman nila pag-aari. Nagtayo sila ng mga bahay at walang nagpapatupad ng batas laban dito. Pinalawak nila ang kanilang mga bayan lampas sa jurisdiksyon ng kanilang mga bayan sa nakaraang 40 taon. Mula noong Oslo, simula ng Oslo na 30 taon na. At ginawa na nila yun noon pa pero hindi pa yon tinatawag na Area C. Ang problema ay ang kawalan ng paghahari ng batas. Ang kakulangan ng organisadong pagmamayari ng lupa sa Judea at Samaria. Ang solusyon ay ang pag-oorganisa nito at ang paglipat mula sa militar sa Judea at Samaria patungo sa aktwal na pagpapatupad ng pulisya. babaling tayo riyan sa ilang sandali. Dahil matagal na itong nangyayari, ano na ang mga naging pag-uusap tungkol dito? Kung meron man? Kaya sa tingin ko, una sa lahat, napakababaw ng mga usaping pampolitika sa Israel. Sinusubukan naming baguhin yan sa ekonomiya, sa pambansang seguridad at tiyak na sa larangan ng batas. Iyan ay dahil sa ginagawa mo. At mahirap ito dahil napakalaki ng mga pampulitikang insentibo dito at ng internasyonal na panghihimasok. Pinipilit ng mundo ang Israel na lumikha talaga ng ganitong kaguluhan. Pinipigilan nila ang Israel na ipatupad ang batas dahil tuwing gigibain mo ang isang ilegal na bahay ng Palestino, itinuturing itong pang-aabuso ng Israel sa mga katutubong Palestino. At kapag sinisira mo ang mga legal na outpost ng Israel o kapag nagtayo ka ng mga legal na bayan ng Israel, sinasabi ng mga Europeo na ilegal ang pagkakaroon ng mga settlement kahit na mali naman yon. Kaya wala talagang malinaw na pamantayan kung ano ang legal at ilegal dahil ang tanong ay kung paano mo nakikita ang hinaharap ng Judea at Samaria. Ngayon, bago ang Oktubre 7, merong hating 50-50 o 60-40 sa populasyon ng Israel na dapat nating makamit ang isang matatag na kapayapaan kasama ang mga Palestino na may
40% ng mga Israeli na pumapayag na ibalik ang karamihan ng teritoryo ng Judea at Samaria kapalit ng isang matatag na kapayapaan. Pagkatapos ng Oktubre 7, matapos ang pagkabigo ng naunang eksperimento sa Gaza, kung saan aktwal nating ibinigay sa mga Palestino ang isang estado at ang ginawa nila ay minasaker ang ating mga sanggol at kababaihan. Kami bilang sambayan ng Hudyo, sa mga darating na dekadang nakikita ko, ay hindi na muling gagawa ng eksperimentong iyon. Ang ibig kong sabihin dyan ay una, ang pananaw ng isang estadong Palestino sa Judea at Samaria ay hindi kailanman mangyayari. Kaya ang Area C ay hindi kailanman magiging bahagi ng autoridad at responsibilidad ng mga Palestino sa hinaharap. Higit pa dyan, hindi na ito ang PA. Naiintindihan ng lahat na karamihan sa mga Palestino sa Judea at Samaria ay sumusuporta sa Hamas. Kaya alam ng lahat na Hamas ang namamayani doon. Kaya ang tanong ay, paano natin haharapin ang teritoryo at paano natin estratehikong ayusin ang pagmamayari ng lupa at ang organisasyon ng teritoryo simula ngayon. Iyan ang pinag-uusapan ngayon. Mula noong Oktubre 7 hanggang ngayon, nabawi natin ang kontrol sa pamamagitan ng mga havot ng mga ranso sa paligid ng Judea at Samaria, mga 100 at mahigit pa. Naglagay sila roon ng mga settler, magagaling na settler, na talagang pinairal ang paghahari ng batas sa ibang paraan. At talagang nangyayari yon at itinutulak pabalik ang mga Palestino sa kung saan sila dapat naroroon sa Area A at B. At ang mga Palestino na nakatira sa Area C, may nakatakda silang lugar dahil iyon ang napagkasunduan. Kaya bumabalik ito sa simula ng Oslo Accords kahit papaano sa usapin ng pagmamay-ari ng lupa sa karamihan ng Judea at Samaria ngayon. Magandang bagay yan. Ang gusto ko sa kasong ito ay patas ito, nakabase sa pulisya at sistematiko. Okay. At sa tingin ko, hindi naman ako nalilito sa trabaho natin, pero sa tingin ko dapat itong ipaliwanag pa para sa mga manonood na. Maraming matitibay na argumentong estratehiko, pangseguridad, at sa pagpapatupad ng batas na nagawa o dapat gawin para sa ibang pamamaraan ng Israel sa Judea at Samaria na nagsisilbi, batay sa sinasabi mo hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Palestino. Sige, pero iniisip ko kung gaano kalaki ang naging epekto ng pag-frame nito bilang isang right-wing agenda nitong mga nakaraang taon. At ang isa na siyempre, siya ang paksa ng mga bantang o di umano'y bantang parusa ng Europa. Sige, sa tingin ko, ito marahil ang pangunahing halimbawa niya dahil pinag-uusapan natin ang isang bagay na inaprubahan pa nung unang bahagi ng Siyam na S bago pa man nagkaroon ng Oslo. At ito ay nakita at patuloy na nakikita bilang isang mahalagang pangangailangan sa seguridad para sa Estado ng Israel. Dahil ayaw mong mapaligiran at maputol ang maale adumi mula sa Jerusalem dahil sa ilegal na pagtatayo na nangyayari na ngayon. At ang koridor ay napaliit na. Sige, pero parang nawawala yon at alam mo parang natatabunan lang siya sa kwento na ito kapwa ng sa tingin ko, ang mga Israeli na silang pinakamaingay tungkol dito sa gobyerno ngayon at syempre ang media na nakikita itong pagkakataon para gawing isyu ng politika ang lahat ng ito. Kaya naman. Pero ang agenda ng politika ay sinusuportahan ng pananaw tungkol sa hinaharap. Ano ang pinakamainam na paraan para makamit ang kapayapaan? Ang palagay ng kaliwa tungkol sa kapayapaan ay ibigay sa kanila ang gusto nila at palugurin sila at doon natin makakamtan ang kapayapaan. Ang pananaw ng konserbatibong kanan ay hindi pigilan sila, kontrolin ang mga estratehikong teritoryo. Iyon ang mapapaiwas sa kanila na subukang atakihin kamuli at mapanatili ang tinatawag nating kapayapaang nagmumula sa lakas. Malaki ang pagkakaiba ng estratehiya sa mga pulisyang aktwal mong isinasagawa ngayon. E1. Kung naiintindihan mo ang mapa, ang E1 ay silangan ng Jerusalem papuntang Maale Adumim. Ang estratehiya ng E1 ay pigilan ang isang estadong Palestino sa pamamagitan ng pagpigil sa isang organisadong teritoryo na walang teritoryong Israeli na haharang sa gitna. Iyan ang layunin ng E1. Ito ang Har-Homa noong dekada 90 na inaprubahan ni Netanyahu na itayo sa silanggang Jerusalem na pumigil sa timog na bahagi ng Jerusalem. At ngayon, ang E1 ay ang hilagang bahagi ng Jerusalem sa silangan. At iyon ang pumipigil sa isang matatag na teritoryo, isang organisadong teritoryo para sa Estado ng Palestina na naghihiwalay sa timog na bahagi ng Judea at Samaria at sa hilagang bahagi kung saan naroroon ang Hebron at Bethlehem hanggang sa Ramallah at Shechem. At hinahati nito ang magiging Estado ng Palestina sa dalawa. Iyan ang layunin ng kanan na gustong magtayo ng E1. Sa pananaw ng kaliwa, ang E1 ay isang estratehikong layunin para sirain ang hinaharap sa pamamagitan ng pagpigil sa kapayapaan at hindi pagbibiday ng Estado sa mga Palestino. Ngayon,
Ang mga Israeli sa kanan, ang mga konserbatibo, tinitingnan ang Estadong Palestino bilang isang banta at nakikita nila ang alon ng mga jihadista mula Jordan hanggang Syria, hanggang Iraq, hanggang Iran na isang napakalawak na teritoryong hawak ng mga Nazi na gustong patayin tayo kung kaya lang nila. At nakikita nila na ang tanging pisikal na hadlang na pumipigil sa kanila na makapasok sa Kfar Saba sa Tel Aviv ay ang Ilog Jordan. At ang Ilog Jordan ay kailangang maging silangang hangganan ng Israel. Kaya ang argumento ng konserbatibo ay handa kaming ituring ang mga Palestino bilang mga individual na may ganap na mga karapatang individual. Handa kaming bigyan kayo ng kahit anong uri ng otonomya sa inyong mga bayan para pamahalaan ang inyong mga sariling gawain at mga isyu sa antas ng lokal na bayan. Pero walang magiging pambansang soberanya sa Judea at Samaria. Yan ang argumento ng konserbatibo. Hindi natin maaring piyagan ang sarili natin na magkaroon ng silangang hangganan na konektado mula Kfar Saba hanggang Iran. Hindi natin pwedeng hayaan mangyari yon mula sa estratehikong pananaw. Ngayon, idagdag ko lang na may mataas na posibilidad na bumagsak ang hari ng Jordan sa susunod na dekada o dalawa. Wala siyang tunay na anak na lalaki na magpapatakbo nito. Karamihan ay mga Palestino. At pagkatapos, ang Jordan, sa halip na maging isang uri ng matatag na bansa sa gitnang silangan, ay magiging daanan ng terorismo tulad ng nangyari noong Oktubre 7 sa 350 kilometrong hangganan na pinagsasaluhan ng Israel at Jordan. Isa yang estratehikong banta. Ang solusyon ng kaliwa ay magtayo ng Estadong Palestino sa West Bank at Judea at Samaria at iniisip nila na mapapakalma nito ang mga Palestino dahil ang dahilan ng alitan ay isang usaping teritorial. Ang argumento ng konserbatibo, ito ay isang relihiyosong alitan, ito ay jihad, ito ay Dar al-Islam, ito ay lupa ng mga Muslim at hindi ito kailanman gagana. Kailangan nating magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Pagkatapos, ang susunod na tanong sa pulisya ay paano mo pamamahalaan ang teritoryo? Ang Europa at ang mga demokratiko sa US ay darating at magsasabi, kailangan ninyong ihanda ang teritoryo para magkaroon ng isang estadong Palestino. Lahat ng ginagawa mo na nagpapatupad ng batas ng Israel sa lugar ng mga Palestino ay talagang pumipigil sa kapayapaan. Ang pananaw ng mga konserbatibo ay eksaktong kabaligtaran. Kaya ang mga pulisya ay bunga ng kaisipan mo at ng pilosopikal mong pananaw tungkol sa hinaharap ng kapayapaan sa gitnang silangan. Lubos akong sumasang-ayon. Sa tingin ko lang, sa isyong ito at sa marami pang iba, ang kanan ay may ideolohiya na hindi naman talaga madaling maisalin sa Ingles. Hindi madaling maisalin sa Ingles. Ayun, sablay ang Ingles ko. At ang punto na sinasabi mo, na nabanggit na sa media pero hindi naman masyado. Pero ang punto na sinasabi mo ay natatabunan, alam mo, sinasabi ng mga nasa malayonim kanan o ng kanan at hindi ito nakakatulong sa paglutas ng kahit ano. Gusto ko nang lumipat sa solusyon mo, okay, para sa pagpapatupad ng batas sa Judea at Samaria. Kaya ipaliwanag mo sa amin kung paano ito gagawin. Kaya ang totoong solusyon ay simula ng tugunan ang Judea at Samaria at tiyak ng Area C na humigit kumulang 60% ng lugar ng Judea at Samaria. Kasama ang mga pulis at talagang peiralin dito ang sibilyang pagpapatupad ng batas. Matagal na akong reservist sa Judea at Samaria at nagtrabaho na rin ako sa seguridad sa Judea at Samaria. Meron akong kumpanya na gumagawa niyan. At ang problema sa ang estratehiya, ang tactical na estratehiya para tugunan ang mga alitan sa pagitan ng mga Palestino at mga Israeli ay dahil sa mga isyung legal. Isantabi muna natin yan sandali pagdating sa militar. Ngayon, isang sundalo na may M4 na ang nasa isip ay paano ko papatayin ang kalaban. Ganyan ang ginagawa ng mga hukbo. At karamihan ay tumutugon sa mga protesta. At hindi ko sinasabi na walang terorismo sa Gaza area. Meron at kailangan itong tugunan sa pinakamabuting paraan gamit ang militar, mga espesyal na unit at lahat ng kinakailangan. Pero sa araw-araw, karamihan sa mga alitan sa pagitan ng mga Palestino at Israeli ay mga sibilyang alitan sa pagitan ng dalawang magkaibang nasyonalista na may ideolohikal at pambansang pinagmulan ng mga alitan. Pero mga sibilyang alitan ito tungkol sa lokal, panloob, at mga lokal na issue tungkol sa teritoryo, protesta, marami sa mga issue ito. Ang isang sundalo ay walang kagamitan, walang sapat na pagsasanay, at wala ring autoridad, ang legal na autoridad, para aktwal na pairalin ang batas sa mga alitang ito. Ang totoong paraan para tugunan ng mga hamong ito ay sa pamamagitan ng pulisya. Ngayon, bakit hindi yun nangyayari? Dahil ang pulisya, kahit walang formal na deklarasyon, ay aktwal na nagpapatupad ng batas na ibig sabihin ay praktikal na pagsasagawa ng soberanya. Kaya ang buong sistemang pampulitika hanggang Oktubre 7,
Kahit sa kanan, sina Netanyahu at iba pa ay natatakot na ipatupad ang soberanya sa Judea at Samaria. Pagkatapos ng Oktubre 7, maaring nagbago na iyon. Ilang linggo na ang nakalipas. Ang gobyerno, ang kalihim ng depensa, kasunod si Kogat, si Yoram Halevi, mejor general na si Yoram Halevi, ay nagbigay ng ganoong argumento. Kailangan nating palawakin ang paggamit ng mga pulis sa Judea at Samaria upang mabawasan ang karahasan sa magkabilang panig. Una, mga protesta ng mga Palestino at sabihin na nating karahasan ng mga Palestino. Sa isang banda, hindi terorismo, kundi karahasan na talagang nangyayari. At sa kabilang banda, karahasan ng mga Hudyo, karahasan ng mga Israeli na naruroon. Pareho silang bunga, gaya ng ipinaliwanag natin kanina, ng kakulangan ng rule of law. Sa sandaling, tugunan mo ang lahat gamit ang praktikal na soberanya. Hindi ako tumutukoy sa deklaratibong soberanya. Wala akong pakialam sa mismong deklarasyon. Ang tinutukoy ko ay ang pagsasagawa ng tunay na soberanya, pagtugon sa mga suliraning sibil gamit ang mga sibil na kasangkapan, sibil na taktika at sibil na kagamitan. Magiging matagumpay iyon sa pagpigil ng mga alitan, paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan at hindi paglalala ng mga ito dahil ang mga sundalo ay walang sapat na kaalaman, kakayahan at kagamitan upang maayos na matugunan ang mga ito. Ipinapakita ito sa insidente na nangyari sa Kfar Tel ilang linggo na ang nakalipas, kung saan 4 ang napatay. Kung pulis ang nandoon, iba sana ang naging takbo ng pangyayari kumpara kung sundalo ang nandoon. Sa isang grupo ng mga nagha-hiking pumasok o alam mo, napunta sa kung saan man yon, Area B yata, at pagkatapos ay inatake. Kaya para lang malinaw ako tungkol dito, sa ngayon, ang mga Israeli sa Judea at Samaria ay sakop na isang legal na rehimen na pinapatakbo ng Kogat. Ngunit sa totoo lang, ay ipinatutupad ang karamihan ng batas sibil ng Israel doon sa lugar na iyon. Ang mga Palestino na nakatira sa sea ay sakop ng aling legal na rehimen. Napaka-komplikado. Kaya, mayroong autoridad ng Palestina na nagpapatupad ng kanilang batas sa mga lugar A at B at kahit sa C sa pagitan namin at ng mga bayan ng Palestina sa C. Mayroong mga tagapagpatupad ng batas ng Israel na nagpapatupad ng batas sa lugar C, pero minsan pati sa lugar B at C. Bibigyan kita ng halimbawa. BNA, magbigay ng DNA. Halimbawa, kung ang kotse mo ay nanakaw at dinala sa lugar C, ayon sa definisyon, ang militar at pulis ng Israel ang dapat bawiin yon. Takot silang gawin yon dahil sa terorismo. Kaya hindi sila pumapasok sa mga bayan ng Palestino kahit sa Area C kung walang seguridad mula sa militar. Pero problema yan. Siguradong hindi sila pumupunta sa Area B at A. Pero kung ikaw ay isang Palestino mula sa Area A at dumaan ka sa kalsada sa Area C at lumampas ka sa limitasyon ng bilis, makakatanggap ka ng multa sa trapiko mula sa mga autoridad ng Israel. Kaya may pagpapatupad ng batas mula sa magkabilang panig. Ang problema sa pulis ng Palestino ay nangyari lang ilang araw na ang nakalipas na ipinatupad nila ang batas sa mga Israeli sa Area C. Nangyari yon ilang araw na ang nakalipas. Bale, dinukot nila ang isang reservistang sundalo sa isang kalsadang hindi na ginagamit dahil sa terorismo. Pero nagsimula kaming gamitin ulit ang kalsadang yon dahil sa nangyari sa Havot sa mga ranso na talagang nagtaboy sa mga Palestino. Pero ang pulis ng Palestino, sa totoo lang ay militar yon. Naglagay sila ng checkpoint o roadblock sa kalsadan yon gaya ng ginagawa nila sa loob ng ilang dekada at pinahinto nila ang isa sa mga sundalo at kinuha nila siya. Nakakabaliw ang kwento pero makikita mo na ang pulis ng Palestino ay nagpapatupad ng batas sa Area C. Kaya napaka-komplikado ng issue. At iyan na naman, ang mga Israeli ay pinapabayaan talaga ang pagpapatupad ng batas ayon mismo sa definisyon, una sa lahat sa Area C. Ang lahat ng komplikasyong ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magnanakaw. Sa Israel, nagnanakaw sila, sa tingin ko ang bilang ay 25,000 sasakyan bawat taon. 90%. Sa mga ito ay napupunta sa Judea at Samaria dahil walang pagpapatupad ng batas sa B at A. At sa totoo lang, may insentibo pa ang autoridad ng Palestina. Pwede mong tingnan ang mga video sa TikTok o Instagram, makikita mo ang mga Palestino na nagbebenta ng mga kotse na ninakaw mula sa Israel. Makikita mo pa ang plaka ng Israel. At hindi kailanman pupunta ang pulis ng Israel sa bayang yon para ipatupad ang batas. Kaya ang kakulangan ng rule of law ay hindi lang sa pagmamay-ari ng lupa, pati na rin sa mga kotse. Halimbawa, may aksidente sa pagitan ng kotse ng Palestino at kotse ng Israeli. Maraming komplikasyon na kung babalikan natin, kailangang pagdesisyonan ng mga Israeli kung paano nila nakikita ang hinaharap ng Judea at Samaria. Sa sandaling magpasya silang ipatupad talaga ang normal na rule of law, malulutas nito ang karamihan sa mga alitan. Sige, para lang malinawan ako, kung maglagay kayo ng pulis, ipapatupad din nila ang batas sibil ng Israel sa mga Palestino sa sea.
At meron, hindi ko maalala kung ano yung huling bilang na nabasa ko. Pero alam mo, sinasabing may 30% na epektibong kontrol. Sabi mo kanina, 50%. Ilang taon na ang nakalipas, 30% lang ang epektibong kontrol sa sea. Kaya may malaking interes ang mga Palestino sa lugar na yon. At ang sinasabi ng Israel, kung nakatira ka sa sea, batas ng Israel nang umiiral dito at ipinatutupad ito ng mga tagapagpatupad ng batas ng Israel. Pero mas mahaba ang proseso. Una sa lahat, kailangan mong tukuyin ang isang napakamakabagong paraan ng pagmamayari ng lupa. Walang maayos na kaayusan sa disyertong lupain. Hindi ito idineklara bilang lupa ng Estado ng Israel at hindi rin ito inayos bilang individual na lupa. Nakakabaliw ito. Bibigyan lang kita ng pinakakakaibang halimbawa. Kaya nakatira ako sa Judea at Samaria, sa isang legal na lugar na may lahat ng pahintulot mula sa gobyerno. Sa likod ko, may isang bahay. Ngayon, ang bahay ay iligal dahil sinabi ng isang Palestino na dati siyang nagtanim ng mga puno noon sa lugar na iyon. Hindi niya mapapatunayan ang kanyang pagmamayari, pero sa sandaling maghain siya ng pag-aangkin, hindi kayang kontrolin ng mga Israeli ang lugar na iyon, kaya hindi niya ito mapapatunayan. Wala siyang magagawa. Inaangkin niya ang isang bagay na napaka-abstrakto. Ayaw talagang angkinin ng mga Israeli na kanila yon. Walang dapat bayaran dahil hindi niya mapapatunayan na kanya yon. Kaya parang may isang parisukat, sabihin na nating 150 metro ang sukat na walang nagmamay-ari. At walang magawa ang kahit sino tungkol dito dahil walang malinaw na sistema ng pagmamay-ari ng lupa. Kaya dati may bahay doon at tinanggal nila yon dahil sa hindi malinaw kung sino ang nagmamay-ari ng lugar, ng lupa. Wala siyang patunay, ayaw ng gobyerno na magpatupad ng kaayusan. Sa mismong Israel, kung magtatayo ka ng bahay sa ibang tribadong lupa nang hindi sinasadya, kaya babayaran mo yung tao. Pero wala namang pwedeng bayaran. Hindi mo pwedeng bilhin yung lupa. Kaya itong kakulangan ng malinaw na pagmamayari ay nagdudulot talaga ng mga kakaibang sitwasyon na hindi mo mas ulusyunan ang mga problema. Isipin mo, palawakin mo pa yan sa daan-daang libong ektarya sa Golan Heights at Samaria na maraming tao na may pambansang, sabihin na nating relihiyosong pambansang alitan. At sumasabog iyon. Ang paraan para masolusyonan ito, inuulit ko lang, ay ang pag-oorganisa. Sige, kaya subukan natin habang tinatapos natin ang palabas sa mga susunod na minuto. Parang, ikwento mo sa akin ang mga hakbang. Alam ko na si Ministro Smotrich ay gumawa na ng ilang mga hakbang patungo sa direksyong ito. Pero ipaliwanag mo sa akin ang mga hakbang kung paano maisa sa katuparan ang solusyon mo. Dalawang bagay ang ginagawa mo ng sabay. Una sa lahat, i-anunsyo mo sa susunod na taon, lahat ng may inaangking lupa sa Judea at Samaria ay kailangang pumunta sa korte na ito na may walang katapusang bilang ng mga abogado at hukom at patunayan ang kanilang mga pag-aangkin. May mga problema ng mga taong nagmana ng lupa at hindi naayos ang pamana. Lahat ng mga pag-aangkin sa lupa sa Judea at Samaria at napagpasyahan namin na sa susunod na 24 na buwan, lilinawin namin at magkakaroon ng napaka-modernong paraan ng pagmamay-ari ng lupa para sa buong Judea at Samaria, kung hindi man lahat, kahit sa Area C man lang. Palestino man o Israeli, hindi mahalaga. At handa akong ibaba ang pamantayan ng ebidensya ng pagmamay-ari ng lupa sa pinakamababa. Kasabay nito, itinatakda mo kung paano gagana ang merkado at kung paano makakaroon ng bentahan. Sa bentahan ng lupa sa pagitan ng mga tao sa Judea at Samaria, dahil na yon ay nakakabaliw, komplikado at halos imposibleng makabili ng lupa sa Judea at Samaria. Sa pagitan ng mga Palestino at Israeli at iba pa, napakakomplikado nito. Ang paglutas niyan, una sa lahat, ay magdudulot ng kalinawan. Kasabay nito, sisumulan mong bawasan ang bilang ng mga batalyon sa Judea at Samaria, mga batalyong militar. Magsasanay ka ng espesyal na pulisya militar na sinanay para ipatupad ang sibil na batas sa Judea at Samaria. At sisimulan mo ito, batalyon kada batalyon, o lilipatin mo sila. Mula sa mga sundalo patungo sa pagiging mga pulis. Bawasan ang pasanin ng mga reservist, isantabi muna natin yan sandali. At actual na lumihan ng mga lugar kung saan ang mga pulis ang siyang responsabale sa araw-araw na seguridad at pagpapatupad ng batas sa Gaza area. Mga profesional na pulis. Sa loob ng 2 taon, naniniwala akong kaya nating sanayin ang mga taong ito. Ilagay ang mga unit sa tamang lugar. Ayusin ang teritoryo ng lupa. Pangalawa, gawin mo ang tatlo
Sabihin na natin ang karahasan ng mga Palestino, ang mga pambansang alitan sa pagitan ng mga Palestino at mga Israeli at pati na rin ang karahasan ng mga Israeli sa kabilang banda ay bababa ng malaki dahil magiging malinaw ang rule of law. Sa tingin ko, may isa pang mangyayari kapag nagkaroon ng maraming kalakalan sa pagitan ng mga Israeli at Palestino sa pamamagitan ng pagbili at pagbenta ng lupa. Magiging daan ito para maresolba ang maraming alitan sa teritoryo kung sino ang may-ari ng bayan na yon at marami pang iba. At kung babasahin mo si Hernandez de Soto and The Mystery of Capital na isang napakahalagang libro ay talagang magpapalawak sa ekonomiya ng mga Palestino. Dahil sa ngayon, ang isang Palestino na may pag-aangkin sa isang bukirin sa liblib na lugar. Wala siyang paraan para isanla ito at gamitin itong kolateral para makakuha ng pautang na magagamit niya sa pagsisimula ng negosyo o anumang gusto niyang gawin. Ang kawalan ng rule of law ay talagang pumipigil sa paglago ng ekonomiya. Kaya ang pangalawa, isinasagawa natin ang dalawang paraang ito. Gumawa ng legal na sistema, paglutas ng mga alitan, pagbibigay kahulugan sa argumento, pagbibigay kahulugan sa pagmamay-ari, pagbuo ng tunay na pulisya na nagpapatupad at natatanggol ng pribadong ari-arian para sa magkabilang panig at nagpapatupad ng soberanya ng batas ng Israel. Sa Area C, Manlang, ito ay talagang magpapalawak ng kapayapaan, katahimikan sa Judea at Samaria, lutasin ang ilang mga international na alitan, tulungan ang Israel sa diplomasya at bigyan ng kakayahan ng mga Palestino para sa paglago ng ekonomiya. Kaya mukhang malawak at maayos na pinag-isipang plano ito. Alam ko na ito ay naitampok na rin sa ilang antas sa ating pambansang journal ng pulisya, ang Hashiloach sa wikang Hebreo, at unti-unti na itong nakakakuha ng suporta. Pero papalapit tayo sa isang napakatensyong halalan. Mukhang ang mga kampong kumakandidato, tama, ang mga bloke, ang kaliwa at ang kanan, ay may malaking pagkakaiba sa pagitan nila kahit na yon. At iniisip ko kung hanggang saan ang isang pangmatagalang plano, kahit na mukhang sinisimula na ito ngayon sa pamamagitan ng ilang mga hakbang, ay talagang mantatagal. Ano ang politikal na posibilidad para sa pinag-uusapan mo? Kaya kung si Eisenkot ang magiging punong ministro, maantala ito at magpapatuloy ang kaguluhan sa Judea at Samaria sa kasamaang palad. Kung mananalo si Netanyahu sa eleksyon at si Smotrich ay magiging mahalagang bahagi nito, malaki ang posibilidad nito dahil may pagkakaisa sa publiko ng Israel na una, hindi magkakaroon ng estadong Palestino sa Judea at Samaria. At pangalawa, kailangan nating gumawa ng aksyon tukol dito at ayusin ito. At sa tingin ko, nagsisimula ng maintindihan ito ng mga profesional. Sa palagay ko, matapos ang pahayag ni Ministro Katz na nagsisimula na siyang maglagay ng pulisya sa Judea at Samaria, sa tingin ko malaki ang posibilidad na mangyari ito sa susunod na 5 o 10 taon. Mahabang proseso ito pero mangyayari rin dahil kailangan nating magpasya kung ano ang gagawin natin sa mga lugar na ito. Isa itong mainit na issue na walang gustong hawakan sa nakalipas na 50, 60 taon mula pa noong 1967. At dapat tayong gumawa ng mga desisyon kahit papaano kung paano natin ito pamamahalaan sa parang hindi tayo naghihikayat ng karahasan, kundi ipinatutupad talaga ang rule of law. Iyan ang pangunahing tungkulin ng isang gobyerno. Kaya medyo realistiko pero optimistiko ako. Iyan na siguro ang pinakamainam na maasahan ng sinuman dito sa Holy Line. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Inaasahan ko ang mga susunod pa nating pag-uusap. Maraming salamat din sa muling pag-imbita sa akin.